Good morning, daw sa aton. Ang testimony kanina, dako adto ka pagdasig sa aton, labi sa mga loved ones naton nga unsaved. Importante nga iampo naton sila. Kagaya sa iya sister nga nag-pray sa iya. So, naton mga relatives, mga loved ones, we should pray for them na ma-save sila, makakilala sa Ginoo. Amen. As we move from chapter to chapter and verse to verse in 1 Timothy, we have reached chapter 6. So I wait for you na pakliin ninyo yung Bible sa 1 Timothy chapter 6. Alam mo, 1 Timothy chapter 6, we'll pick up verses 3 to 5. We covered verses 1 and 2 last Sunday, so let's move on to verses 3 to 5. So before we dig into the details, I will read the passage to you first. As I read the verses, please follow along with me by examining your Bible. Basahon ko, 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Let's bow our head. Let's pray. Father, we thank you for this beautiful day. Salamat Ginoo nga imo gintiro kang kada usa, and we gathered here to honor you, to glorify you, God. And Lord, it is always a blessing to sit at your feet, God. And we thank you, Lord, that your presence is with us. The greatest blessing in every fellowship, God, imong presensya na permi namong kaupod, Ginoo. And I know that your Holy Spirit will enlighten us, na maghahatag ka sa pagsabot, nga ikaw, Lord, magtutdo sa kada usa nga kasing-kasing. Thank you, Lord, na as you teach us, Lord, dili ka lang maghatag sin knowledge, na dili lang information, but also transformation by the power of your Holy Spirit. Thank you, God, for your word this morning na ibibigay mo po sa amin at mangusap ka po sa bawat isa, sa bawat puso na nandito po ngayon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. So Timothy is instructed in this letter to fight against those who preach na salungat po, contrary sa gospel of Jesus Christ. And nagsalita si Paul dito about defending the gospel mula sa pollution and contamination. Na kung saan, it's like sa water, sa tubig, di ba? If you put soil on it, di ba? Pag ininom mo, hindi makakabuti, hindi maganda sa iyong health. Tama ba? Kasi alam mo na ito ay maruming tubig. And the same thing sa gospel, same thing sa salita ng Diyos, na hindi dapat mahaluan ng opinion ng tao, kundi ang pure word ng Diyos na dapat na ibahagi, yan lang ang matanggap ng bawat isang mananampalataya, bawat isa na nakikinig nito. So, in the 3 verses we read, Paul gave us 2 principles to help us identify and avoid false teachers. Okay? So, the topic that I put based sa ating binasa in verses 3 to 5, it's about false teachers and their erroneous teachings. Okay? That's what it's all about dito sa sinulat ni Paul dito. False teachers are easily recognized upon careful, maingat na pagsisiya sa kanilang teaching. Examine their teaching and the careful examination sa mga teachers, sa kanila mismo. Kasi if you remember, kung nabasa ninyo, you will know them by fruits. Kanilang bunga. Okay? Sa the way ng kanilang pamumuhay. So, there are 2 principles dito. Number 1, based sa verse 3, examine their teaching. And sa point na examine their teaching is we ask, where does their teaching come from? So verse 3,
You can follow me sa verse 3. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging maka-Diyos. So, examine men's teaching. Siyasatin natin. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, examine their teaching. So, Paul sets the first standard of determining whether ang kanilang tinuturo ay healthy or unhealthy. Okay? Yun yung sound doctrine. Pag nabasa niyo yung sound doctrine, ibig sabihin, healthy teaching. Okay? So, Paul warns Timothy na there will be men na darating, they will come, and they will desire na magturo. They will impart different message. Their teaching are not wholesome. Hindi po siya, ibig sabihin, healthy ang kanilang itinuturo. Ang kanilang itinuturo ay it's different from the teaching of our Lord Jesus Christ. Well, yung immediate context dito is, if you will go back sa prior sa verses, Paul's statement about sa mga alipin, bond servant, na dapat na i-honor ang mga masters nila, especially if they are mga mananampalataya, sila ay believers. However, ang salitang ito is certainly not limited to this. He's using it para to identify individuals who don't align with Christianity as a whole, na hindi sila naayon sa paniniwala ng Kristyanismo. So maring ang tinutukoy niya dito ay maring ibig sabihin din niya dito kung babalikan niyo sa chapter 4 verse 1 where he speaks of people na nagsialisan sa pananampalataya, departing from faith, giving heed to doctrines of demons, and so on. However, yung immediate context dito is that yung pagpapasakop sa master, pagpapasakop sa kanilang mga amo. So, it says here in verse 3, if you will look back dito sa ating text, if anyone teaches otherwise. If anyone teaches otherwise. So, na pinakita ni Paul prior to this that there should be order sa relationship between servant and slave and sa master. Dapat mag-submit ang slave. Kasi yun yung na-establish na sa kanilang culture. May master, may slave sa kanilang panahon. Siguro, and last Sunday, we asked, how does it apply today sa ating panahon? And it can apply, there's no master or slave today. No? Sa ibang bansa, mayroong alipin at master. But it can be applied sa work where saan ka nagtatrabaho, between sa employee pati sa employer. Okay? So ito yung immediate context at sabi niya dito kung mayroong nag-ibang katuruanan, sabi niya if anyone teaches otherwise, to teach differently would result promotion of disobedience and rebellion. Sa panahon ito, sige, kung sabihin ni Pablo, okay lang na hindi magpasakop ang mga slave, so magkakaroon ng pag-aaway-away sa master at sa slave. So wala nang kaayusan. So rebellion would lead to strife. And if there's disagreement sa bawat believers, magre-resulta ito ng unhealthy relationship. Tama ba? It would result in unhealthy relationship. And so, which hindi ito kalooban ng Diyos na mayroong pagtatalo-talo sa bawat mananampalataya. Rather than obeying Paul's command, there may be someone na nagtuturo na salungat, contrary, and does not consent. If you will look back, sabi dito ni Paul sa verse 3, and does not consent to wholesome words. Consent, ibig sabihin ito nagsisignify sa Greek to draw near. Ibig sabihin na ang mga taong ito hindi nila gusto ng mga healthy teaching, ng mga sound doctrine, hindi nila gusto itong tanggapin, pakinggan. And so, yung mga teaching nila, kasi ang tama lang sa kanila ay yung mga opinion nila. Hindi na yung salita ng Diyos ang siyang naituturo o natatanggap, kundi yung opinion. So, their teaching will result in division which within the church. Magkakaroon ng division. So, ang pag-divide sa mga mananampalataya ay magkakaroon nito ng kaguluhan. Hindi na magiging mabuting testimony ang bawat believers o ang church. So, the definition of healthy teaching, if you will look back sa verse 3, ang definition ng healthy teaching, saktong katuruanan is based saan nagmula? It originates saan? From Jesus Christ. Tama ba?
yung tamang katuruanan, it originates, yung source nito ay kay Jesus Christ. So, dito, tinawag ni Paul si Jesus, Son of God, di ba? And so, tinawag din ni Paul dito na siya Lord. And ang punto dito na sinasabi ni Pablo, siya yung second Trinity na, siya yung nasa kanya yung standard ng healthy teaching, sound, good, and healthy teaching. So, kung sino man na magturo, maliban sa itinuro ni Jesucristo, ito ay hindi healthy. Okay? So, ang healthy, yung teachings na mula kay Jesus Christ, at yun ang ating itinuturo sa mga tao o sa iba, binabahagi. The second question, to examine their teaching is, do their teaching lead to godliness? Do their teaching lead to godliness? If you will look back dito sa verse 3, sabi dito, even and to the doctrine which accords with godliness. So, yung the word of God will lead you to godliness. Amen? It will lead you papunta sa pagiging makadiyos. And godliness has been a theme throughout sa letter ni Paul. If you remember in chapter 2, verse 2, Paul uses the desire of the church to lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence as a factor in his appeal to pray for all men. Basahin ko po sa inyo, chapter 2, verse 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, or godliness, at marangal. And sa chapter 3, verse 16, when it comes sa qualification for church leadership, pagpili ng mga leader sa simbahan, sabi dito sa verse 16, chapter 3, verse 16, hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Yan lang po pagkaiba sa Tagalog dahil hindi nyo makikita yung word na godliness, but sa English translation, and without controversy, great is the mystery of godliness. Okay? So, in chapter 4, verse 7, sinabi din dito ni Pablo, verse 7, huwag mong pag-aksihan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Salip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Again, godliness. Verse 8, patuloy po sa verse 8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. So, sinabi niya dito about yung pag-exercise, physical na pag-exercise, and godly na yung godliness na mas may benefits ang godliness. So, and here, binalaan niya, he warns against any teaching that does not promote godliness, pagiging makadiyos. Ang ating buhay po ay na bago. Amen? Our lives is transformed. Diba? And we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen? So, yung tanong po dito, does this teaching, yung mga tao ito na pinakikinggan natin, does this teaching promote, encourage, and demand transformation? So, kung hindi nangangaral patungkol about sa repentance, palaging ang itinuturo, alam niyo yung tickling sa tenga, palaging magagandang salita, sabihin sa'yo, ang ganda mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, yun ang magandang palaging pakinggan. Yun yung mga mabentang mga mangangaral na maraming makikinig. Ay, ikaw, mayroong plano sa iyo ang Diyos at ikaw ay pagpapalain. Pero mapapansin nyo rin na kung examine niyo, wala nga ba pagtuturo about sa godliness o sa pagsisisi sa kasalanan. Marami sa mga makikita natin sa social media, puro masasarap na mga salita. So, good teaching, sound teaching, and healthy teaching are not just right doctrines. Hindi lang tamang doktrina, but they are also beneficial in the sense that those who hear and obey ay mamumuhay ng kagaya ng pamumuhay ni Kristo. We live as Christ live. So, the words of the Bible are given to lead believers into godliness.
Without God's special revelation, understandings about sa true godliness, hindi natin magagawa na mamuhay ng pagiging maka-Diyos. Kaya nga, ito ay binigay sa atin. Mahirap mamuhay ng pagiging maka-Diyos kung wala ito. Amen? To live a godly life, we must study Scripture and apply it to our lives. Amen? Kailangan mo basahin kung upang makapamuhay tayo ng gali, pagiging maka-Diyos. Kung hindi mo ito binabasa, hindi mag-struggle ka talaga. Mag-struggle ka kung paano mamuhay ng gali. And of course, sa pamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? So, the first principle para ma-identify natin itong mga bulaang mga magtuturo is to examine their teaching. And then, we are to be like the Berean. Alala niyo sa Book of Acts? When Paul went to Berea, di ba? The way ng kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga nakikinig na mga Berean, tinitingnan nila din yung Bible kung ang itinuturo ba ni Pablo ay nandiyan din sa Biblia o isakto ba ang kanilang naririnig, ang itinuturo sa kanila. Kaya nga po, that's why we have our own Bible when we go to church. It's important to bring your Bible. Hindi tayo po na yung pastor lang ang humahawak ng Bible. Hindi lang isang tao, dalawa ang humahawak ng Bible. Kailangan din natin i-examine, tingnan natin ang Bible, ang salita ng Diyos. Kasi yan ang sinabi ng salita ng Diyos na kailangan tayo maging student of the Word. Diba? Na ating tingnan ng salita ng Diyos. The second principle is examine the teachers. What to examine? Their character. Verse 4. Tingnan niyo po, verse 4. He is proud. Ano po yung character niya? Ano po? He is, sa Tagalog, ano po yung Tagalog ito? Sa Tagalog, siya ay nagyayabang. Mayabang. So, nagpatuloy si Pablo na pag-describe sa mga ito na nagtuturo ng salungat sa wholesome words, contrary to the wholesome words of our Lord Jesus Christ. He says that he is proud. This is similar to the person na minention niya in 1 Timothy chapter 3 verse 6. You remember na kung mayroong bago pa lang mananampalataya tapos ilagay mo sa leadership kaagad dahil may talent siya, may ability siya dahil magaling siyang kumanta, dahil sa magaling siyang magsalita kaya pinaturo mo kaagad. Darating ang panahon na baka siya na maging pastor o siya na mag-take over. Siya na ang nasusunod sa simbahan kasi siya ay nagyayabang na. He's proud or lalaki ng ulo. Lalaki ng ulo. Maliban sa lumaki ang atay, lumaki ang ulo. Hindi literal. Alam niyo po yung lumaki ang atay? Proud. Proud siya sa kanyang sarili. So, it's pride which causes arrogant boasting, and etc. So, a person filled with pride, itong mga tao, minsan, they become dogmatic even though they may have no idea at all about sa katotohanan. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi nila. And kumpiyansa pa rin sila sa kanilang sarili na ang kanilang binabahagi ay eksakto, hindi papatalo. So, instead of having a reasonable understanding, Paul says, ano sabi niya dito? Knows nothing. Walang alam. Teaching a matter without accurate knowledge can be dangerous. Delikado kung hindi mo alam kung anong itinuturo mo. That's why, minsan whenever mayroon kaming leadership, importante na bago tayo, I always make sure na sinasabi ko, before tayo magturo sa tao, importante muna na iintindihan natin sa ating sarili. Na nangusap muna ang Panginoon sa atin bago natin ibahagi. Hindi yung dapat mangusap ang Diyos sa tao pero hindi nangungusap sa ating mismo sarili. So, instead of properly expounding on what should be taught, such a person is obsessed. So if you will look back dito sa pag-describe ni Paul, obsessed with disputes and arguments over words. Hilig sila makipag-argumento. And this takes us back to a similar thought that was mentioned in chapter 1 concerning to those who give heed to fables, the genealogies. Remember in chapter 1, basahin ko po sa Tagalog. Chapter 1, verse 4. Tingnan niyo po sa verse 4.
At huwag nilang pag-aksayan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagbumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi ito nakapagpapatibay ng pananampalataya. Ito po ay padatihay, kung sino mas matalino. Okay? So some people may argue over words because gusto nilang i-prove na sila ang tama. They are always right. So they would quote a word from the Bible, explain, and then assert na ito ang tinutukoy. Ito ang ibig sabihin nito, despite na the context saying otherwise, hindi in context ang kanilang pinapaliwanag yung sinasabi. So the list of such arguments over words could go on all day. And itong mga tao ito na hindi maganda ang pag-iisip ay palaging obsessed sa pakikipagtalo, pakikipag-argumento. Even na ang mga ibang tao gusto nilang ma-involve, gagawa sila ng para sa social media, marami nito na magpo-post ng mga doktrina, tapos marami nang mag-comment hanggang sa makikita na hindi na healthy kasi nagtatalo-talo na doon sa social media, mga mananampalataya, mga Kristiyano. Next, if you will look back sa ating binasa, next it says that from such disputes come envy. So, kapag nakikita niya ng isang tao na, they divide the word of God correctly, teaches with sound and proper authority, ito na yung parang naiinggit na ba? Naiinggit. And mula sa pagkainggit, na kung saan gusto niyang ipakita na mas magaling siya, so doon na magkakaroon ng strife, ng pagtatalo-talo. So the person who dispute over words, recognizing that he lacks a strong foundation, ay dito na magkakaroon ng pagtalo-talo dahil gusto niyang i-prove ang kanyang punto at i-prove na hindi siya mali, tama siya. So, and then he will gather people to his side para kampihan siya, para mag-against sa tao na kanyang dinidebate. So, hindi yun, again, hindi, sinasabi ko, tinuro ko na to last time, sa mga loved ones natin na hindi pa saved, siguro, Katoliko, wala na talaga silang sa'yo, laban when it comes sa pag-debate sa salita ng Diyos. Pero hindi mo sila madadala sa pagdebate. Ang maganda is paano ka magiging mabuting testimony sa kanila. Kung paano mo sila madadala sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, these people are enjoying sa pakikipag-argue, and he thinks they are superior to others. So, dito na nagkakaroon ng kaguluhan, magpagtatalo-talo. So, as his teaching or their teaching lacks ng soundness ba, hindi healthy, hindi accurate, he will begin to criticize others. They will begin to criticize others. Hindi yan tama, mali yan. Pagtatawanan pa, even language minsan, gagamit pa ng mga language para mainis ang kanyang kadebate. The Proverbs offer wise counsel about the individuals Paul refers to in this verse. Solomon says in Proverbs chapter 26 verses 4 to 5. Proverbs chapter 26 verse 4 to 5. Do not answer a fool according to his folly, lest you also be like him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. Tagalog. Naintindihan po ba natin yon? Basahin ko po sa Tagalog. Sa Kawikaan 26, versikulo 4 at saka 5. Huwag mong papatulan ng isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Ano pong ibig sabihin? Sinasabi ni Solomon dito is that when arguing with a fool, one reduces himself to the status of that fool. Binababa mo ang sarili kapag ikaw nagpagtalo sa mangmang, sa fool. So, however, there are times when a fool needs to be answered para i-prevent siya sa pagiging hangal niya and para hindi magpatuloy ang kanyang pananaw na isipin niya palagi na eksakto siya. So, if you want to engage someone na fool na hindi nakikinig ba, okay lang na paliwanagan mo siya, bahagian mo ng salita ng Diyos. Kapag hindi siya na nakinig, iwanan mo na. Huwag ka na makipagtalo. Tama ba? So,
So, ignore them kung patuloy silang nakipag-argue. So, alam niyo po yung playing tennis? Di ba? Alam niyo yung playing tennis? Sino po naglalaro ng tennis dito? One? Isa lang yung may naglalaro? Wala. Badminton, sige, badminton. Pag badminton, di ba, pareho din naman sa tennis, di ba, tira ka, titira din ang isa. So, it's like that, playing scripture, badminton, tennis, di ba? Sa palitan, and it can only end sa'yo na magbumukha kang kagaya niya, mangmang, kung patuloy lang tayo magpag-argumento sa kanila. Okay? Paliwanagan mo siya, kung hindi siya makinig, pabayaan mo na. Tama ba? Amen? So, now let's go back sa ating text in verse 5. 1 Timothy chapter 6 verse 5. Useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. So, itong verse nagsimula sa pagsasabi ni Paul na about sa useless wranglings. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip. Mahilig makipagtalo. So, the Greek word, sa Greek kung titingnan natin, ang root dito, ang ibig sabihin, palaging, alam niyo yun, siguro sa labahan, palaging nagpukuskus. Diba? Kinukuskus. Kaya inulit-ulit kuskus kasi gusto mong maano yung mancha. Diba? So, rubbing away or constant friction. So, ang ibig sabihin dito, para maintindihan natin, kahit walang katuturan, walang hisaysay, ay gusto niya talagang pagdebatihan, gawing argumento. Does it make sense na? So, ito yung ibig sabihin nito. It is someone wasting time by arguing over minor details. So ito yung kanilang palaging ginagawa. So dinescribe ni Paul sila sa previous verse na men of corrupt minds. So ito ang mga tao na hindi maganda yung heart nila. Wicked, palagi naka-focus sa hindi maganda. Dinescribe sila ni Paul na destitute of the truth. Gusto nilang gumawa na magpasa ng false kasinungalingan sa mga nakikinig dahil gusto nilang magmukhang matalino sa harapan nila. So this type of person doesn't look to Christ for godliness at all. Instead, Paul says they suppose that godliness is means of gain. Tingnan nyo, you will look back sa verse 5, who suppose that godliness is a means of gain. Sa Tagalog, ang mga taong ito ay nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Naintindihan na po ninyo yung motibo nila? Ito yung motibo nila. Sa pag-examine natin sa mga teacher, makikita natin sa mga taong ito, lalabas ang kanilang totoong motibo. And to comprehend this, examine this preacher na nagtuturo ng prosperity gospel. Their lives are luxurious. Meron silang expensive na sasakyan, jet, may malalaking mga bahay. Actually, yung tinuturo na ngayon sa iba na dapat ang pastor, focus na ngayon, dapat ang pastor ay maganda yung sasakyan, mansion, maganda yung bahay. So, more on material things. So, they teach that by giving them your money, you too will prosper and become wealthy. Sarap nito. Magbigay ka para yumaman ka. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka magiging mayaman. So, money and material things are the basis of godliness for them. Tama ba? Ito ba ang basihan ng godliness? Material? Pera? Money and material things are not the basis of godliness. So, to suggest this is i-complete na pag-depart sa salita, sa katotohanan, sa truth, na pinahayag sa script sa Biblia. Itong mga prosperity gospel, ito po ay kasinungalingan. Wala ito sa Bible. And hindi dapat natin ito tanggapin. I-tolerate dapat natin ito. So itong mga tao nito na sa mga TV, mga evangelists na dito sila sa paraan nito naging mayaman. So
we have to be careful na kailangan natin na examine ang salita ng Diyos. Bumalik tayo sa salita. Sometimes, mapapansin niyo, they will read the Bible, they will read the verse, and then that's it, close the Bible, and then they will speak a lot na wala namang kinalaman sa salita ng Diyos. So, yung service, natapos na lang na naka-close palagi ang Bible. Kasi yung palaging, ang buong naging teaching na ay yung opinion. So in conclusion, we must guard ourselves against false teachers. But how to be on guard against false teacher? Number one, be committed to the Word of God. And have sound doctrine and teaching, whether it's within our church o sa bawat isa. Maging committed tayo sa salita ng Diyos. Kapag binabasa mo ito, kapag nagsasaliksik ka nito, hindi ka madideceive. Hindi ka maluloko. Wala dapat na ibang bagay na committed tayo, kundi ituro lamang ang salita ng Diyos. Walang lugar ang opinion natin. Amen? Kundi ang salita lamang ng Diyos. Secondly, equip ourselves with the ability to recognize erroneous teaching and prevent it from happening in our own lives. Kailangan natin mag-aaral, maging student of the Word. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, kahit ano na lang yung tatanggapin natin. Como ano siya, pastor, como siya ay preacher, we are to be like the Berean. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin, kailangan natin ma-detect kung ang napapakinggan ba natin ay tama o mali. At ma-detect mo lang kung nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po kung merong isang bagay na ayaw na ni Satanas sa buhay mo, ay makuha mo, hindi niya gusto na makuha mo ang kabuuan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Naalala niyo, simula pa lang sa Garden of Eden, palaging kulang. At nang tinukso ni Satan si Jesus sa wilderness, palaging kulang. Hindi niya gusto na makuha mo ang kabuuan ng salita ng Diyos. Satan doesn't want you to have the fullness of God's word in your life. Number 3, if you will look back sa verse 5, from such withdraw yourself. From such withdraw yourself. Distance yourself from those individuals that don't teach the truth, but share only their opinions, share their own opinions, and won't help you pursue godliness. Amen? Huwag kayong makibahagi sa kanila, huwag kayong makinig sa kanila, huwag nyo silang samahan na hindi naman nakakatulong sa inyong spiritual na relasyon sa Panginoon, sa inyong pananampalataya. Ang palagi lang tinuturo, palagi lang gusto sa mga makamundong bagay, material na bagay, at hindi naman patungkol sa totoo talaga na maging sentro ang Diyos sa buhay natin. So distance yourself from those individuals. Amen? So let's pray. Father, we thank you, God, for this morning sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin ng pag-iingat sa aming buhay spiritual. Na kailangan, Panginoon, na ikaw ay concerned din na hindi dapat kami malinlang ng kung sino-sino dahil si Satanas ay tuso na gagawin niya ang lahat para ilihis kami sa pananampalataya, ilihis kami sa iyong salita. Father, we thank you that we have your word na palaging nag-guide sa amin, palaging babalikan namin, titingnan namin para malaman namin ang katotohanan. Salamat po, Panginoon, na Lord, maaari mo rin tulungan bawat isa na maging diligent to study your word. Sabi mo sa Joshua na kami ay magiging prosperous, Lord, sa lahat ng aming gagawin, sa aming mga plano, sa aming buhay spiritual, kung kami ay masipag na nagsasaliksik sa iyong salita dahil ang susi sa tagumpay ay nagmumula po sa iyong salita. Ito ang nagbibigay ng gabay sa aming buhay, kung ano ang direksyon na dapat namin tahakin, kung ano ang dapat namin gawin. Ito ay nagbibigay ng payo sa lahat ng area sa aming buhay. Panalangin ko sa bawat isa na, Lord, na ang iyong salita ay patuloy na pahalagahan sa aming buhay, patuloy na saliksikin dahil ito ay mahalaga. At ang iyong salita ay higit na mahalaga kaysa sa anumang salita ng tao. Salamat po sa umagang ito sa pagpapaalala sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So if you need prayer, again, as usual, you can go sa front and give your concerns and we would pray. We would love to pray for you.